Blessed are those who believe without seeing. John 20 verse 29. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito, magandang marker ito. At bago tayo magpatuloy, medyo matagal na rin tayong di nakapag-shoutout. Shoutout tayo sa ating mga katiyats. Okay, shoutout muna tayo kina Rogelio Cortez, kay Melfred Buwan, Ray Cubs, Robilin Lopez, kay Marco Hunculada, Jonathan Bisaya. Shoutout din kay Asnaira Aquino, Glenn Mario, kay Leonardo Punla, kay Huben Bacalso, Lorena Timol, kay Gary Alvarado, and lastly shoutout tayo kina Melvin Balucos, kay J-Lord Raful, Esmeraldo Masangkay, at kay Yeho Hanan. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Alright, ito yung padala sa atin ng ating katiyats, isang century old tree na deform. Atin muna pakinggan ang kanyang mga sinasabi dito sa video. Ato nga ani nga durian ay bangag. Yan ay pito ka square. Square ba ito dong? Box style. Century 3 durian. Kini nga sa nga nagitudlo dito nga kahoy nga nay marka nga si nga nay dot sa to nga. Para yung pagkag sangaw. Ano nga? Akan every pag-sign di asan ini nga durian ko na naragi pagbang ani pud nga isa ba kuna Ano pinangan na ka? Magandang oras mga katiyats, magandang buhay. Okay, at ito ang padala sa atin, deform tree. Ito yung expertise ng mga Hapon sa pag-deform ng mga sanga ng kahoy para gawing pointer or marker to treasures. Ito'y hango. Galing ito sa kanilang art of bonsai, kung saan sa bonsai ay sila mismo ang nagre-arrange ng hugis ng mga sanga, kung anong gusto nilang posisyon ng mga sanga gamit ang technique ng bonsai na paglagay ng mga wire sa mga sanga. So dito sa malalaking kahoy ay meron din silang technique na kinuha sa bonsai, art of bonsai. Okay, so maganda ang ano na ito, ang marker na kahoy na ito, kasi sa loob ng kahoy merong mga man-made square carving, square symbol na kinakarve talaga sa loob ng kahoy. Karamihan to nangyayari sa mga tuog tree na mabiyak ang tuog tree, and then magkaroon siya ng parang entrance, and then papasok ka sa loob at doon makikita mo na kinakarve yung loob. 7 square daw to eh. So 7 can be distance or deep. Pwede yan ang lalim or distansya. Okay, so dito muna tayo. Palagay ko ang kahoy na ito ay nagtuturo ng dalawang item. Dalawang item na nakabaon. Isa mismo sa may kahoy at isa sa harapan ng kahoy. So ito, ano bang importansya nitong naka-downward siya eh. Downward, ibig sabihin nakaganyan, no? Nakakita ba kayo ng sanga na downward? Kadamihan ng sanga ay upward, di ba? Nagaganyan.
Meron akong nakitang ganito sa isang treasure site din dito sa amin. Akala ko nga ito yung kahoy na yun, pero iba to kasi may marka siya na mas legit ito kasi merong carving na square holes sa loob mismo ng kahoy. Okay, so itong sanga, talagang ginagamitan niya ng technique ng Hapon na bonsai para magiging deform. So ito mismo ay pointer. Kung saan nakaharap ito, ay ito na direksyon yon. Ngayon ang problema ay ang distansya. Ngayon ang unang distansya niyan ay dito mismo sa baba ng elbow. Elbow ito baba ng elbow. So dito mismo sa gilid ng kahoy. O unang testig yan. Testig kayo dyan. Una. And then kung walang makitang man-made object sa 2 meters, 2 meters lang, meron talagang iiwanan yan. Meron silang iiwanan yan. Mga either basag na jars, basag na buti, basag na plato. Okay, pangalawa nito, ito underneath talaga, baba nitong sanga sa elbow. Pangalawa ay ito mismo, lagyan nyo ng angle yan, hatiin yan. Hatiin at idirektan nyo dito. Ayan. Yan, so dito ang estimate na pangalawang testig. Ngayon, kung yan ay tumugba sa 5 meters or 5 yards, ang equivalent, so yan ang maganda. Kasi karamihan ng distansya ng Hapon ay 5 meters. Tinatawag nila yan sa kanilang measurement na 1 pole. Isang kahoy na pinutol na pangsukat nila yung pole. Ang pole is 5 meters. 1 pole. Kaya merong 5 meters na primary distance natin sa mga pag-test dig galing sa marker. Okay, so meron na tayong dalawa dyan na test dig. Total of 4 meters ang nahukay natin na lalim nitong dalawa. Pero kapag wala kayong nakitang man-made object, huwag na kayong magpatuloy. I-adjust nyo, it's either minus or plus. Ganyan lang yan, plus 1, plus 2 meters. Minus 1, minus 2 meters. Adjustment lang yan, lalo na kapag meron kayong mga dowsing, deep metal detector, deep seeking metal detector, yung malalim na detector. Yung mga mura na detector na nabibili nyo ng 3,000, 4,000, mababaw lang yan. Yung nabibili nyo sa Bourbon na umaabot na ng 30,000, yun, umaabot na yun ng 1 meter mahigit to 2 meters ang lalim na ma-detect. Kaya kung bumili kayo ng detector sa Bourbon kasi makapagtanong kayo doon, at saka pwede kayong magpaturo paano gamitin via video call. Tawagan nyo lang si Runiel. Runiel ang ano doon. Runiel, pamangkin niya ng may-ari. So, kanyang numero 0975 6675 030. Yan ang kanyang numero. Pwede kayong magtanong doon. At pag bilhin yan, pwedeng door to door yan. Deliver lang nila in your doorstep. Okay, so ngayon, pangalawang paghanap natin ay tingnan natin yung yung nabiyak na naka-triangle. Malaki kasi yan, pwedeng kakasya dyan ng tao. So ito yung marka sa loob. Nakita nyo ba? Naka-square yan. 7 daw yan. 7 yan na nakaganyan. Man-made. So, pwedeng ano lang siya kasi hindi siya rectangular. Kung rectangular siya na hugis, ganyan. Referring to box ito. Box. Pero kapag square lang, katulad din yan ng dot. Sa measurement siya. Pero nagsasabi siya na mayroong box na nakalagay dyan, nakabaon. Pero itong 7, palagay ko, ang 7 ay ang lalim or
ang distansya. Ngayon kung ang tinuturo niya na 7 na lalim, baka dito. Baka ang lalim niyan ay 7 meters kasi 7 meters giveaway pa rin yan. So pwede riyan. Ngayon, dahil nagukay na tayo dyan, sabihin natin wala tayong nagitang positive signs. Kaya dito na tayo lumipat sa harapan. Sa harapan ito. So sa harapan ito mismo, itong nakaganyan. So punta tayo sa kanyang harapan sa 7 meters. Halimbawa, naka-side view ito. Halimbawa, ito yon. At ang kanyang harapan ay narito. At narito yung 7 squares. Square holes. So dito tayo sa harapan niya pupunta dito. Okay, hakbang tayo ng 7. Ang 7 ay karamihan ng treasure ay 7 to 9 meters eh. So pasok siya 7 to 9 meters. Karamihan ng treasure sa kahoy ay dumidistansya ng 7 to 9 meters galing sa harapan. So punta tayo sa harapan dito. Hanapin natin ang bato. Kahit anong bato yan na malaki. Yung hindi nabubuhat ng tao, yung nakabaon na bato sa lupa. Kapag mayroong kanyan, pwede na yan yung final marker, which is sukayin natin ang baba niya. Kapag mayroong kanyan sa 7 to 9 meters sa kanyang harapan, na may bato na malapad, or mabilog, or triangle, or kakaibang hugis, so yan na yun yung final marker na parang takip. So, hukayin ang baba ng bato. 7 to 9 meters, pasok siya sa 7 square, kaya pwedeng 7 meters talaga ang distansya niyan. Okay, detect nyo ang 7 meters na palibot. Ikutin nyo para sigurado. 7 meters diameter circumference. I-detect nyo ang palibot niyan. Baka nasa likod ng harapan. Itong harapan. Baka marunong kasi ang Hapon eh. Alam natin na marunong tayo mag-analyze na nasa harapan. Kaya minsan nasa likod ng kahoy nila nilagay. Kaya ikutin 7 to 9 meters. I-detect nyo kung saan yung malakas na detection. Doon hukayin. Pero kung sa harapan mismo nito ay mayroon ngang bato, nakakaibang hugis, medyo malaki, ay ito na yon. Kapag 7 to 9 meters ang distansya niya ng bato na yan, bingo na yan. Okay, so yun lang aking pag-analyze mga katiyat sa inyong treasure marker. Legit talaga yan. Kasi nga, sino pa namang insekto ang mag-ano niyan, carve? Di pare-pareho ang distansya oh. Kaya no, nakapagtataka nga eh. Pero hindi tayo magtataka dahil ganyan talaga ang Hapon, napaka-wise ng mga Hapon magbaon. Gumamit talaga sila ng mga codes. Katulad ng ganyan. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kapag bago ka pa lamang. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.